Eto, dalawang magaling na abogado ho ang nagsabi ngayon na kung saan ay tila gumagamit na raw po ng dirty tactics. Ito ho nga oposisyon at ganyan din may binabanggit ho na malabo hong mapatunayan daw po ng prosecution na ibinulsa ni VP Sara Duterte ito hong usapin sa confidential funds. At ayon ho rito kay Attorney Magdamo at Attorney Edward Chico, mukhang mahihirapan po rito ang prosecution panel. At unahin natin mga kababayan itong pahayag ni Attorney Edward Chico na kung saan ay wala ko siya nakikita na talaga mukhang mahihirapan at sabihin natin ito hong prosecution ay sabihin na maipakita, maipalabas na ibinulsa at nakinabang ito hong si VP Sara Duterte dito po sa confidential funds. At ayon ho rito kay Attorney Edward Chico, pwede siguro na sabihin parang palabasin na meron pong irregular o irregularidad lang. Pero yung sabihin mo na ibinulsa, mukhang mahihirapan ho rito. Ito hong si ito hong prosecution mga kababayan. So pakinggan ho natin ito hong pahayag ni Attorney Edward Chico para mas maganda siya na ho. At mapanood nyo rin ho kung ano yung kanyang paliwanag. Importante ho ito. Panoorin ho natin. Ito pong pakinggan ho natin. Ito pong si Attorney Edward Chico. Kapag ka ba na-issue ka ng notice of disallowance, meaning irregular ang transaction, Apo. ibig ba sabihin yan, napunta yan sa bulsa noong ahensya, o in this case, sa bulsa halimbawa ni Sara Duterte, hindi ba? Apo. So that's an interesting question po. May kaso tayo, Supreme Court decision to, it's a 2016 case, Yes. Macapagal Arroyo versus People, na kung saan sinabi ng Korte Suprema na just because disbursement appears to be irregular, or just because the disbursement is outright irregular, does not necessarily mean it results into plunder or any violation of the Graft and Corrupt Practices Act. Hindi ibig sabihin napunta sa bulsa niya because there has to be proof of payment. So sa tingin ko lang yung prosecution, they would not actually be able to present any witness or any evidence na mapapakita na bulsa ni Vice President yung pera. The most that they can do is show irregularity in the conduct of the in the conduct of the tawag po dito, of the evaluation of the audit. So on that basis, sasabihin nila, ayan nakita nyo, talagang hindi maipaliwanag kung saan napunta ang pera, na-scam tayo, di ba? Nabudol tayo. Nabudol tayo. Actually, sa tunay na korte, hindi mo pwedeng gawin yun kasi conclusion yun ang nagbibigay ng conclusion yung judge, hindi yung lawyer. Pero bakit nila ginawa yun? The way I see it, that's the most damaging evidence that they could present. Hindi ko makita kung may makukuha silang witness na magsasabing din sa ni Sara. I doubt it. So, kaya i-heart nila yun. Okay, yan po ang pahayag ni Attorney Edward Chico na kung saan ay, kasi meron ho palang naging desisyon ng Korte Suprema na kung saan sabihin natin na parang merong irregularidad sa paggastos nitong pondo ho ng gobyerno ay hindi po nangangahulugan na matik ho at sasabihin na parang ibinulsa na po ng ahensya o opisyal po ng ahensya na siyang pinagrilisan itong pondong ito. So dito po sa kasong ito mga kababayan ay kasi halimbawa nabigyan ho ito ng notice of disallowance, di ba? Ito hong confidential funds ni VP Sara Duterte, pero hindi po ito pinal narinig niyo naman ho yung pahayag ni Attorney Edward Chico na kung saan ay talagang mahihirapan daw po ang prosecution na sabihin at talagang napunta ho, ibinulsa ni VP Sara Duterte itong perang ito. At ang maaring gawin na lang ho ng prosecution ay talagang ipipilit na lang ho nila na sabihin natin meron ho silang na kung saan nangyaring irregularidad. Pero kung ibabangga natin dito sa kanilang pagpipilit na may nangyaring irregularidad o sabihin natin hindi tama dito po sa paggastos
ng pondong ito, meron na nga naunang desisyon ng Supreme Court na kung saan, sabihin natin, merong irregularidad na nangyari pero hindi matik na agad mong aakusahan yung opisyal ng gobyerno na ibinulsa ang pera. Yun ho. At yung may plunder, kung ano man. So, hindi ganun ho kadali. Hindi pa pwede. Sabi ho ng Korte Suprema ho yan. At sa kabilang banda ho, mga kababayan, may binabanggit naman itong si Atty. Magdamo na yung pagpapakita po ng kung ano-ano mga pahayag, itong, di ba, ang prosecution, lalo na si Atty. Lorna Kapunan, may mga kanyang binabanggit na kung saan, na-scam tayo, kung ano-ano, wala ho. Gumagamit na raw po ng dirty tactics itong prosecution dahil sa desperado na ho sila. Yung kanilang mga inilabas na mga testigo, wala pa hong napapatunay hanggang sa ngayon. Talagang zero. Zero ho mga kababayan at wala po. Hindi po madiin. Ito ho nga si BP Sara. Ayon ho yan sa mga abogado si Attorney Edward Chico. Kilala ho yan talagang palabiro ho ito, no? Pero matalino at abogado ho talaga, lehitimong abogado. At ganyan din po itong si Attorney Magdamo. Yes, desperadong galaw. Sound bites na lang habol nila dahil nag-crumble na yung legal arguments ng prosecution. So, they are resorting to dirty tactics such as, sound bites na lang habol nila para baka sakaling kumagat yung masang hindi nakakaunawa pa. Pero sa kabuuan, wala namang na-scam, attorney. Base sa narinig po ninyo na paglalatag po ng mga ebidensya ngayon sa kasalukuyang nangyayari o sa nangyaring trial kanina, attorney. Kung merong na-scam, tayo yun, yung taong bayan ang na-scam. Hindi scammer yung akusado, kundi yung the use of the word scam, desperate move na yan. Nagka-crumble na kasi yung arguments nila. So, dapat i-move to strike out dapat yan from the records and ipasok na lang sa isang tenga at labas sa kabilang tenga dahil it's a worthless argument, yung argument about scam. So, binabanggit niya ho mga kababayan na kung saan, talagang, yung kung ano-ano mga, inilalabas na po sa bibig ho ng mga prosecutor, hindi ho na ho pwede yun. Kaya lang, medyo maluwag daw ho itong si Presiding Officer Chis Escudero kasi sa isang regular na na paglilitis yan, lagot daw ho itong abogado na kapag nagsalita na ganyan, na-scam tayo, nabudol o kung ano man, kasi konklusyon na ho ito Ang pwede lang na magsalita niyan ay ang mga senator judges pero sa dakong huli na kapag ilalabas na po nila yung kanilang desisyon sa kaso. Ganun po mga kababayan. Pero, talagang, yun nga, sabi nga, desperado na. At talagang gumagamit na lang ho sila ng kung ano-ano mga salita sa kanilang pag-asa o pagnanais na ito po ay kakagatin ho ng publiko. At kanilang mapaniwala na talagang yan si BP Sara, ganito. So yun ho mga kababayan. So yun na lang po ang kanilang inaasahan, di po ba? So abangan ho natin ang patuloy na pag-usad ng isyong ito mga kababayan at may kinalaman pa rin dito ho sa impeachment trial laban po kay BP Sara Duterte at kung sino-sino pa yung mga ilalabas ho nila na mga ebidensya o testigo na sinasabing di umano ay magdidiin at sisira sa kredibilidad ni BP Sara Duterte. So 13 araw na po ng paglilitis. Pero hanggang sa ngayon, wala pa rin ayon po yan mismo sa mga abogado at ako naman sa aking pagtingin, pagsubaybay, wala pa nga mga kababayan kasi nung una sabi ko nila, meron silang pasasabugin na kung saan talagang para sisira raw po sa kredibilidad at talagang magpapabagsak kay BP Sara. Pero hanggang ngayon, wala ho. At sa kabilang banda ay ay nagpasalamat naman itong si Vice President Sara Duterte sa kanyang legal team. Ito po yung sa gitna ng nagpapatuloy na impeachment trial.
At sabi ho niya ay talagang nagpapasalamat ho siya dahil sa mayroong mga abogado na tinanggap po yung kanyang kaso. At talagang sila po ay maingat at talagang sinusuri ng gusto yung pagdepensa po sa kanya. Sabi po ni VP Sara Duterte. At sinabi po ng Vice Presidente na nasisiyahan siya sa performance ng kanyang mga abogado sa paghawak ng kanyang depensa. So, kontento ho. Ito ho nga si VP Sara Duterte dito ho sa kanyang mga abogado. Kung sa bagay, talaga sa mga unang arangkada nga ho, ang mga anggol ho ng media. Si Luistro, nilamon ng buhay ng abogado. Si Atty. Sheila Sison at ng mga sumunod, yung mga batang-bata pa ho, mga kaubayan, talagang magagaling ho itong mga abogadong ito. Sa bagay, bukod doon sa kagalingan nito ho, kasi lumilitaw na talagang ang sabi nga ho ng ilang eksperto, hilaw pa ho itong isinampang impeachment case laban po kay VP Sara Duterte. Katulad yung sa sa notice of disallowance, confidential funds. Hilaw na hilaw kasi wala pang pinal na desisyon dito ang Supreme Court Kasi kapag naglabas po, nabigyan ka, alam mo, ikaw ay ahensya ng gobyerno, nabigyan ka ng notice of disallowance, para nakalagay doon, solid mo yung pera, may irregularidad. Pero pwede ka pang umakyat sa Supreme Court. Ganun ho mga kabayan. At meron na nga nangyari, di ba? Kanina, binabanggit ito ni Atty. Edward Chico. So kayo ho mga kabayan, ano po masasabi niyo ho rito? Sa isyong pinag-uusapan natin na kung saan, sabi ho, gumagamit na rin po ng dirty tactics. Ito mga pong prosecution at sabi rin ho ni Atty. Edward Chico, may malabo. Hindi po siya naniniwala na meron pong ilalabas na testigo itong prosecution para sabihin na direktang napunta at nakinabang ito pong si VP Sara Duterte dito po sa confidential funds na pinag-uusapan. Pero kung hindi po nila mapapatunayan na gano'n, wala kaso. Di po ba? At hindi po madidiin ng Vice Presidente. Ayon. Kayo ho mga kaubayan, ano masasabi niyo ho rito? Sa ating yung ating tinatalakay ho ngayon, na kung saan gumagamit na po ng dirty tactics, ang prosecution, kung ano-ano mga namumutawi sa kanilang bibig, na keso scammer, na-scam tayo, ni VP Sara, nagbibigyan na po sila ng konklusyon at parang gusto nilang yun na po ang paniwalaan ng taong bayan, di po ba? At kaya sabi nito ni Edward Chico, wala, malabo yan. Hindi sila makakakuha ng testigo na sasabihing direktang ibinulusan ni VP Sara Duterte yung nasabing confidential funds.